bitawan mo ako. Hindi ako baliw. MS Siasiran. Baliw na siya. Dapat gamutin ng maayos. Si Fu Yihang mismo ang nag-utos. Kahit anong paraan, basta gumaling. Simulan. Fu Yihang, galit ako sa'yo. Duansinan, anong gagawin mo? Siasiran, akala mo buntis ka? Ing anak ni Fuyihang? Mapapamahal ka ba niya dahil diyan? Sasabihin ko sa'yo, hindi mangyayari. Duansinan, kalma ka. Sa buong buhay ni Fuyihang, siya para lang sa akin. Duansinan, Ete Siasiran, ibinigay ko na si Fuyihang sa'yo. Ano pa ang gusto mo sa akin? Gusto mo bang mamatay ako? bumaba ka muna, Duansinan. Kuya Fuyihang, Tumigil ka. tulong. Sinan. Fu Yihang, makinig ka, ipapaliwanag ko. Hindi ako yun. Hindi ako ang nagtulak. Hindi ba tinakasalan na kita? Bakit ka pa rin? Hindi mo siya pinapatawad. Fu Yihang, anak. Ang anak natin. Kung hindi dahil sana, patay ka na sana. Zhao. Hintayin niyang mga na. Tapos, ipadala mo siya sa psychiatric hospital. Fu Yihang, Sa buhay na ito, hinding-hindi siya pakapasukin sa pintuan ng Fu family. Doktor, kumusta ang anak kong babae? May leukemia ang anak ninyo. Kung gusto niyang gumaling, kailangang makahanap ng tugmang bone marrow. Doktor, basta may ligtas, ang anak kong babae, kahit sa buong mundo, hahanapin ko ang bone marrow. Sa ngayon, ayon sa aming datos, tanging bone marrow ng nanay ng bata. Ang pinakaakmang tugma. Zhao, ihatid mo sa psychiatric hospital. Tanga mong pilay. Akala mo ba na ikaw ay anak ng mayaman? Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako makapangyarihan. Kalokohang babae. Tignan mo ito. Matigas ba ang bibig mo? O mas matigas ba ang paa ko? Kakagat ka na. pakawalan mo ako. 4,677 Siasiran. Umalis ka. Ate Wang, pwede ba kaming bigyan ng konsiderasyon? Ilang minuto lang. Sige, ilang minuto lang. Hilahin ninyo agad siya palabas. May darating na malaking tao ngayon. Malaking tao? Sino naman? Ikaw na baliw. Murderer. Saan nanggagaling ang yabang mo? Limang kaon na. Mas comfortable ka ba dito? Fuyihang, binalak mong hanapin ang baliw na katulad ko? May kailangan ka ba? Kung hindi kita hahanapin, paano ko makikita ang sarili mong anyo? Ganyan ka nakaugli. Sa 5 kaon na to. Mukhang nagmuni-muni ka naman. Handa ka na bang umamin? Kung amin ako sa loob ko, mas magaan. Isipin mong kaya kong personal na. Patayin ng babaeng yon na mapang-asar. Hindi naman masama yan. Dalhin ninyo siya. Fuyihang, bitawan mo ako. Ilang taon mo na akong pinahirapan. Hindi pa sapat ang pahirap mo. Pag nakalabas ako, papatayin talaga kita. Sinasabi ko sa'yo, dinala kita ito dahil sa bone marrow mo. Kailangan pa yan para mailigtas si Xinling. Kung hindi, huwag mong asahan na makakalabas ka kailanman. Hindi ka luluwas sa lugar na ito. Sinling, 5 kaon na ang nakalipas. Ang anak na ipinanganak mo noon, Sinling, mama na. Sinling, Pasensya na. Okay ka lang ba? Sinling.
Nandito na si Mama. Mama, patawad kayong sinling. Siran. Ibangon mo si Sinling. Ilabas mo siya sa psychiatric hospital. At isa pa, huwag kailanman ipaalam kay Sinling kung sino talaga ang pagkakakilanlan mo. Young Master, Dumating na ang kapatid ni Miss Tia. Kuya! Dumating na ang kuya ko. Kuya! clearan. Kuya! Kuya, kamusta ka? Kuya! Tulong! May tao. Tulungan ninyo ang kuya ko. Sandali lang. Papatawag ako ng stretcher. Kuya! Siran, kakakumbisa pa lang ang laro. Gagayin ko sa'yo, mas masahol pa sa kamatayan. Siran, ang kuya mo, naipadala na siya sa ospital. Ang natitira, si Yargu ang mag-alaga. Fuyihang, dinala mo ako palabas. Para lang iligtas si Fuxinling. Anong karapatan mong pigilan ako? Isa kang kumatay. Wala kang karapatang magtanong bakit. Yon ang kuya ko. Alam mo rin kung paano kasakit kapag nasaktan ng mahal mo. Di ba? 5 taon na ang nakalipas. Nang itulak mo si Duan Sinan, bakit hindi mo naisip noon? Sabi ko na. Hindi ako ang nagtulak kay Duan Sinan. Tumahimik ka. Anong karapatan mo? Banggitin ang pangalan niya. Isuot mo. Nasa iyo ang negosyo ngayong gabi. Bakit ako ang pupunta? Bakit ikaw ang pupunta? Di ba ikaw ang mahusay gumamit ng alindog? Nanliligaw ka, di ba? Bumuntis ka 5 taon na ang nakalipas. Pinilit mo akong magpakasal. 5 taon pagkatapos. Bakit ngayon ayaw na? Sasabihin ko sa'yo. Malalaman ng Xia family na aksidente ang kuya mo. Sobrang tuwa nila ngayon. Kung ang madrastra mo, malaman niya, anong mangyayari? Alam mong nasa panganib ang kuya ko. Pero hindi mo ako pinayagan. Tao ka pa ba? Kung ngayong araw, lumabas ka sa pintong ito, sa buong buhay mo, hindi mo na makikita ang kuya mo. Ang kagitipon mamaya, kung maganda ang ipinakita mo. Pwede mong ilahad ang kondisyon. Fuyihang, ikaw lumabas. May parte ba sa'yo na hindi ko pa nakita? Hubarin mo. Fuyihang, lahat to dahil sa'yo. Karapat dapat to sa'yo. Magpalit at bumaba ka. Fuyihang, late ako, 3 baso parusa. Oho. Sino tong magandang babae? Magninegosyo ba? Pampasaya lang. Magpakita kang respeto. Ang hot niya. Gusto ko. Hatid ng alak. Hindi ako marunong uminom. Hindi marunong? Tuturuan kita. Mamamatay tao. Bakit hindi pa siya namatay? Duan Sicheng, yung kapatid mo Duan Sinan. Hindi ako ang pumatay. Bakit ka pa bumalik? Bakit mo pa yon? Dikit ka kay Fuyihang. Mukhang ang inaalala mo. Hindi ang kapatid mo. Gusto mo lang makuha si Fuyihang. Tapos na. 5 taon sinikap ko. Lumapit ako kay Fuyihang. Pagbalik mo, gulo lahat. Emie, ngayong gabi, kayo dalawa, anong balak nyo? Gawin nyo na ang gusto nyo. Ara na. Bitawan mo ako. Tulong! Tulong! May tao. Fuyihang, kakatapos ko lang dumaan sa banyo. Nakita ko si Xia at Siran. Siya pala, kasama ang ibang lalaki. Ginagawa nila yun.
Ganyang bagay, nakakakilabot. Tulong! Saklolo! Tahimik ka, mabahong babae. Nilalaro lang niya ang kuya. Huwag kang sumisigaw ng saklolo. Lumayas. Si Afiran. Okay ka lang ba, si Afiran? Ayos ako. Salamat. Okay lang. Bakit nandito rin si Yargu? Dumating kami ng tatay ko para mag-usap. Nagkataon, nakita namin si Afiran. Siya ay, Biglang nawala ng sandali. Ganun ka ba kauhaw? Fuyihang, naghiwalay na kami. Anong ginawa ko? Parang wala siyang. Wala namang kinalaman sa'yo, di ba? Anong sabi mo? Mali ba ang sinabi ko? Ibig mong sabihin, yang Master Fu, mahal pa rin niya ako? Siat Siran, paano ka naging ganito kakapal? Noong araw, ikaw mismo ang tinulak mo ang kapatid ko pababa ng hagdan. kaya pala. Siya ang babae noong 5 taon ang nakalipas. Na naging sikat na mamamatay tao sa buong lungsod. Sinasabi ninyong napakahalaga ng pagmamahal ni Fu Yihang sa ate ko. Paano siya mamahalin ka? Panaginip lang yan ng isang baliw. Duan si Cheng. Kung may panahon ka pang mag-akusahan sa akin, mas mabuti pang pag-aralan mo na lang kung paano aakitin ng mga lalaki. Ikaw, Ayaw na alis. Fu Yihang, ingnan mo siya. Huwag mong baliwalain ang pagtoos. Uminom ka ng parusang alak. Anong ginagawa mo? Si Afiran. Katatapos lang siyang masyok. At may sugat pa siya sa binti. Iminom mong kahit kung dalhin natin siya sa ospital. Ayos lang siya. Hindi na kailangan ng pag-alala, Yargu. Si Aksiran, sasabi ko sa'yo, mas mabuti magpakatino ka. Fuyihang, sobra ninyo akong pinapahalagahan. Sasabi ko sa'yo, kahit gaano ka man kamalandi, unahin mong pagalingin ang sakit ni Fu Xinling. Pagalingin mo siya, pagdating sa ibang lalaki. Ganun ka ba kauhaw? Ano? Wala ka nang masabi, di ba? Akala niya nakasandal na siya kay Guling yun. Akala niya ligtas na siya. Huwag mong isipin. Si Atsiran. Zhao, tawagin ng doktor. Kumusta? Napakahina ng kanyang katawan. Lalo na sa kanang binti. May pagkakahiwalay ang buto. Malubhang nasira ang mga kalamnan. Bawat hakbang niya, parang sinusuotan ng libu-libong karayom. Sobrang sakit. Gaano nakaseyoso, kailangang agad na gamutin ang binti. Magbibigay muna ako ng nutrients ye. Minsan, 2 beses sa araw. Ang iba pang mga bagay, walang malubhang problema. Ang aksidente ni Xia Yuyang. Ano na ang investigasyon? Fu Yihang. Sa footage, mukhang sinadyang inararo ng driver. Ang quotes kay Xia Yuyang. Pagkatapos niyang maospital, may malaking deposito sa bahay ng driver. Isang malaking halaga ng pera. Possible bang si Meng Lin? Ipagkatuloy mo ang pagsisiyasat. Alamin kung sino ang may itinatagong kamay. Opo. Fuyihang. Tulong! Huwag! Ipadala siya sa psychiatric hospital. Sa buong buhay mo, hindi ka papayagan. Pumasok sa pintuan ng bahay ng Fu. Fuxinling. Bunso. Mama, ililigtas kita. Kalagayan ng bata. Medyo stable pa. Pero kailangan pa siyang iobserba sa ospital. Kapag handa na ang operasyon, pwede nang simulan ang transplant ng bone marrow. Iarg. Pwede mo ba akong tulungan? May nangyari sa iyong master. Nawawala si Xia Siran. Nawawala. Nang pupunta ang doktor para mag-iniksyon, napansin na wala siya sa kwarto. Sinabi ng mga kasambahay. Huli nilang nakita si Xia Siran. Nakasama si Yargu. Guling yun. Iarg. Kumusta ang kapatid ko? Naihatid siya ng tama sa oras. Hindi na siya nanganganib. Beauty. Si Atsiran. Sino ang nagpayag sa'yo na lumabas?
Fihang. Nandito tayo sa ospital. Lumayo. At kung hindi ako, Fu Yihang, anong karapatan mong hampasin si Iargu? Siran. Ginagawang mo ba akong bayolente? Naniniwala ka ba? Paano? Ulitin mo bang ilagay ako sa psychiatric hospital at ipagpapatuloy ang pagdurusa sa akin? Fu Yihang, sinira mo ang buong buhay ko. Lahat ng ito winasak mo. Bakit binigyan mo ako ng kalayaan? Pagkatapos ay nilimitahan mo uli? Ako ay tao. Hindi ako pupet mo. Akala mo sino ka ba? Isa ka lang demonyo na pumatay. Sinabi ko na sa'yo. Kung hindi dahil sa bone marrow mo na nagamit, hindi ko na gustong makita ka. Habang buhay, uwi ka kasama ko. Ayos yan? Bago ang operasyon ko, huwag mo akong hanapin. Ayaw kitang makita. Sasabihin ko muli. Uwi ka kasama ko. Pakawalan mo ako. siya Firan. Kung gusto mo pang mapanatili ang mga binti niya, huwag mo na siyang pahirapan. Ano, pasa na ba? Asensya na, Iargu. Nakaabala talaga kita. Matagal pa bago magilom ang sugat nato. Hindi ito madaling gumaling. Paano mo ako babayaran? Ah, Bakit hindi sa makalawa? Sumama ka sa akin sa isang ball. Kakulangan sila ng babaeng kasama. pero ganito naman ako ngayon. Basta nandyan ang doktor kong ito. Alagaan kanya ng maayos. Kumusta na ang binti mo? Hindi na masakit. Ginoong Gyu, kailan ka nagkaroon ng ganitong magandang kasama? Kuya Yihang, sinabi ni Ita na bukas, bumalik tayo para kumain. Siya Siram, maghintay ka muna diyan. Saj, May kailangan pa akong ayusin. Papawi ka ni housekeeper Zhao mamaya. Kuya Yihang, saan ka pupunta? Siran. Hindi kita papayagan na maging maayos. Siran. Ganoon ba ako kakatakot? Ang binti mo, kumusta na? wala yan sa'yo. Ganito mo ba ako kamuhian? Kung ako si Fu Yihang, alagang gustong harapin ka. 5 taon na ang nakalipas. Ipinakulong na kita. Ibig mong sabihin, dapat pa kitang pasalamatan. Fu Yihang, bakit hindi mo pinag-isipan? Kung talagang gusto kong patayin si Duan Sinan, bakit mag-iwan akong surveillance? Ang direktang ebidensya? Pero, hindi mo ako kailaman pinaniwalaan. Ngayon, hindi na mahalaga yan. Sumama ka sa akin pabalik. Ang binti mo, may doktor sa bahay na makakapagpagaling. Hindi mo ba gusto mas makita si Fu Xinling? Fuxinling, Yihang, Yihang, Ete, buhay ka pala. Duan Sinan, Yihang ako to. Bumalik na ako. hindi ba sinabi ng doktor? Pasensya na, Yihang. Noong nahulog ako noon, nabali ang binti ko. Nawalan pa ako ang isang mata. Wala akong mukha na harapin ka. Kaya ako, ako si Duan Sinan. Buhay ka pa pala. Fu Yihang, Saklolo. Nandito ako. Ayos ka lang. Fu Yihang. Sa mga nakaraang taon, lagi akong may bangungot. Panaginip kita na parang ayaw ka sa akin. Napanaginipan kong si Fia Siran. Itikbit na itinutulak ako pababa. Fu Yihang. Duan Sinan, pinahirapan kita nitong mga taon. Duan Sinan, nagtatanggol ka pa rin? Noon nga, malinaw na dahil sa... Ikaw ang nagkasama kay Sinan, hanggang sa ganito ang nangyari. Ano ba talaga ang balak mo? Fu Yihang. Gusto kong umuwi. Sig. Uwi na tayo. Gabing-gabi na. Bakit ka umiiyak?
Anong ginagawa mo? Siran. Bakit mo inilagay ang mga pira-pirasong salamin? Sa sahig? Anong kalokohan yan? Akadating ko lang. Fuyihang. Ang sakit ng paa ko. Wala, huwag kang matakot. May doktor tayo sa bahay. Tila ikaw ay may pusong alasatan. Kakauwi lang ni Duan Sinan. Di ka na makahintay. Para saktan siya, hindi ba? Siat Siran, bumalik ng buhay ang ate ko. At hindi mo pa rin siya pinapabayaan. Sinasabi ko na, S na salarin. Siya nga ang S na salarin. Sabi ko na kanina, siya mismo ang yumapak doon. Hindi ako, Fuyihang. Hindi ba nakakatawa? Paano pwedeng si Duan Sinan sasagad sa ganoong lugar ng kusa? Mas mabuti pang ipagdasal mo na walang masama kay Duan Sinan. Kasi kung may nangyari, masakit ta ba? Hindi na masakit, Fuyihang. Siran siguro. Hindi sinasadya. Huwag mo na siyang sisihin. Maraming pirapiyasong salamin sa sahig. Ano niya magagawa na hindi sinasadya? Matulog ka muna. Sabihin mo lang kung may kailangan. Siran. Hindi papayag ang pamilya Fu. Natanggapin ka sa kanila. Magandang tita, dalhin mo ako lumabas. Hindi pa gumagaling si Fuxinling. Hindi muna pwedeng lumabas. Pakiusap, magandang tita, dalhin mo naman ako. Sige, sandali lang. Maghintay kay tita. Kunin mo ang gamot ni Fuxinling. Pupunta tayo sa bahay. Sa likod bakuran. Maglalaro, okay? Huli tayong paru-paro. Halika. Ikot ka. Fuxinling. Gamot. Fuxinling, lunukin mo na. Pag kinuha ang gamot, magiging ayos ka. Fuxinling. Fuxinling. Zhao, tawagan mo ang doktor. Siaksiran, karapat dapat ka pa bang maging ina? Sasabihin ko sa'yo. Kung may mangyari kay Fuxinling, hindi kita kakatawarin. Zhao, tawagin mo ang doktor. Opo. Fuxinling. Lumabas ka. Hindi ka karapat dapat tumayo rito. Fuyihang. Ako ang ina ni Fuxinling. Isa kang salarin. Anong karapatan mo para maging ina ni Fuxinling? Fuyihang. Fuyihang, buksan mo ang pinto. Fuxinling. Si Afiran, anong nangyari? Iarg, pakiusap, iligtas mo si Fuxinling. Hindi bumababa ang lagnat niya. Huwag kang mag-alala. Titingnan ko siya. Siaksiran, ang galing mong kumili ng oras. Titingnan ko muna si Fuxinling. May nagpalit. Ang gamot niya, kaya hindi bumababa ang lagnat. Pinalitan ang gamot. Anong gagawin ngayon? Kailangan agad ang transplant ng bone marrow. Pero ang katawan mo, hindi pa ganap na gumagaling. Nangangamba ako. Ayos na ang katawan ko. Kaya ko to. Iarg, pakiusap, gawin niyo kaagad kay Fuxinling. Ang operasyon, ililigtas ninyo siya. Huwag kang mag-alala. Ikaw at si Fuxinling, lahat magiging maayos. Fuxinling. Fuxinling. Sabihin kay Gulin yun. Dapat matagumpay ang operasyon. Hindi dapat may mangyari sa dalawa. Huwag kang mag-alala. Madali lang.
Bukas sa oras ng operasyon, kailangan mo lang ilagay ito sa eye drip. Anong nangyari? Hindi ko alam. Noong una, maayos pa siya. Dagdagan ang transfusion. Critical condition notice ni Xiaxiran. Pirmahan nga. Critical condition notice. Paano siya naging critical? Xiaxiran. Hindi maganda ang lagay ngayon. Patuloy na bumababa ang blood pressure. Pero huwag kang mag-alala. Nagsusumikap si Air Goose sa pag-rescue. At ang anak kong babae. Ang bata naman. Sa ngayon ay maayos siya. Huwag kang mag-alala. Dagdagan ang transfusion. C. Xiaxiran, gumising ka na. Kumusta si Fuxinling? Matagumpay ang operasyon. Ayos na siya. Salamat. Fuyihang, kung ayaw mong si Fuxinling, maging biktima muli, siya sa atin mo ng mabuti. Kung sino talaga ang nagpalit ng gamot kay Fuxinling. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Hahanapin ko ang katotohanan. At isa pa, sinabi mo, ibalik mo ang kalayaan ko kapag nailigtas mo si Fuxinling. Ganon ka na ba kasabi na umalis sa akin, di ba? Seg. Susundin ko ang napagkasunduan. Xiaxiran. Mula ngayon, hindi ka na kailangan bumalik sa pamilya ni Fu. Iarg, sigurado ka bang gagaling si Fuxinling? Siyempre, kailan pa ba kita niloko? Ano naman ang nangyari sa kuya ko? Sa magahuling EG, ipinapakita. May senyales na pagising siya. Babantayan pa natin. Ang galing. Mula nang magising ka, pinag-usisa mo ang lahat. Pero hindi mo tinanong ang sarili mo. Sinasabi nilang isa kang S na may sala. Hindi ako naniniwala doon. MR Fu. Sa loob ng 5 taon ni Duan Sinan, talaga, nasa ibang bansa nga. Isang rehab clinic ang ginamot. Ang swerte naman. Kakakuha ko lang kay Tsiatsiran. Abali. Tapos bigla siyang lumitaw. Suriin mo ng mabuti. Hanapin mo para sa akin. Yung video surveillance noon. At saka, Ang gamot ni Fuxinling, suriin mong mabuti. opo. Duan si King. Nagsisimula ng magduda si Fuyihang sa surveillance noon. At kasalukuyan pa niyang check yung gamot ni Fuxinling. Mabilis sang, makokonekta sa akin. Anong gagawin natin? Ete, huwag kang magpani. Naayos ko na ang mga susunod na hakbang. Ayos kung ganyan. Ang nakakainis na si Xiaxiran. Muli, nakatakas siya sa panganib. Umalis nga siya. Ngunit, ang kuya niya, hindi ba siya nandun pa rin sa ospital? Kuya, gumaling na si Fuxinling. Kaya dapat gumaling ka rin agad. Oy! Hindi ba ito ang anak ng S na kriminal? Menglin, Dalhin ninyo siya. anong gusto ninyong gawin? Amy, kung ganyan ang kapatid mo, kahit ilang pera pa, di na siya gagaling. Ano pang silbi niya rito? Tanggalin ang tubo. May tapang ka ba? Hindi ako natatakot. Ano pa hinihintay nyo? Tanggalin ang tubo. Dalhin ninyo siya. Bitawan ako. Bitawan. Menglin, baliw ka ba? Xiaxiran, pag namatay ang kapatid mo, ang buong Xia Group ay mapupunta sa akin. Anong ginagawa ninyo diyan? Lumayo kayo. Iarg, tinanggal ang tubo sa lalamunan ng kuya ko. Tingnan mo siya, dali. Ay, siyaw Master Gu pala. Usaping pamilya ito. Wala kang pakialam diyan. Dalhin siya sa emergency room. Dali. Tingnan natin sino ang may tapang. Menglin, huwag kang umabuso. Dapat ako ang nagsabi niyan. Ikaw, anak ng S na kriminal, na nagpapahamak sa dangal ng pamilya at siya. Pinahiya mo kami lahat. Ang kapatid mong babae ay isang mamamatay tao. Hindi rin ang kuya. Anong magandang bagay? Sugot. Tigil.
Fu Yihang, bakit ka nandito? Sinling. Sinling. Tita, anong nangyari sa'yo? Sinling. Okay ka na? May masama bang pakiramdam? Sabi ni Papa, ayos na ako. Magandang tita, nandoon ang papa ko. Hindi ka nila abusuhin. Bukas na ang shareholders meeting ng Xia Group. Pinili mo ngayong pagkakataon para saktan si Xia Yuyang. Bakit? Gustong kunin ang shares na hawak niya. Tama ba? Fu Yihang, hindi ba kayo? Matagal na kayong hiwalay. Bakit ngayon pa? Kung sakali ngayong si Xia Yuyang ay may mangyaring masama. Siya, Menglin, ikaw ang mamamatay tao. Ano? Buong pamilya at siya ninyo ay puno ba ng mga mamamatay tao? Aray, Fu Yihang, binabastos mo ba ako? Binabastos pa rin si Tsiatsiran. Menglin. Buong East City. Wala pang sinuman ang nangahas. Maging mayabang sa harap ni Fu Yihang. Labas ka. Umalis ka. Habang hindi pa lumalala, dalhin agad sa emergency room. Saj. Fu Sinling. May ayusin pa si Auntie. Babalik ako mamaya. Saig, ayos. Dapat ha, darating ka. Ako ang may kasalanan. Huwag nang madumihan ang kamay ni Fu Yihang. Fu Sinling. Iarg, kumusta ang kuya ko? Maayos, nagapan ang pagreski. Wala nang malubhang panganib. Ayos naman. Iarg, sa mga susunod na araw, pasensya na. Akialagaan niyo po ang kuya ko. Gusto kong pumunta sa Xia Group. Pupunta ka ba para kunin ang shares ng kuya mo? Saig. Iwan mo ito sa akin. Mag-ingat ka. Saj. Young Master. Yung ipinagawa ninyo sa akin, mga shares ng Xia Group, 30% nasa ikalawang misis ng Xia, si Menglin, nasa kamay ni Menglin, 40% nasa kay Xia Yuyang. Ang natitira ay mga maliliit na shareholder. Kasalukuyan si Menglin ay bumibili ng shares mula sa maliliit na shareholder. Naiintindihan. Bantayan mo ng mahigpit ang galaw ni Menglin. Para naman bukas sa investor meeting ng Xia, ayusin ko para may sasalo. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang pupunta. Ginang, may appointment po kayo. Steph Ginang, may appointment po ba kayo? Steve. Steph, Steve, sumama ako kay Fu Yihang. Steve, ako ang finance ng Fu Group. Steve. ikaw ba yon? Ikaw ba yun? Tsiatsiran, bakit ka nandito? Anong hawak mo diyan? Tanga, Tanga ka. Ibalik mo yan sa akin. walang silbi ang pagnanakaw mo niyan. Kung gusto mong ilipat ang shares ng kuya mo, kailangan pirmahan niya yon mismo. Kung hindi, bakit si Menglin? Kailangan niyang tanggalin ang tubo ngayon din. Ngayon, dalhin mo ang dokumento ng shares palabas. Bukas, pwede ka na nilang ipasok sa kulungan. Sandali lang, sumama ka sa sekretarya ko palabas. Takpan mo ang mukha mo. Dahil iniligtas mo si Fu Xinling tungkol sa shares ng Xia Group, matutulungan kita. Hindi na kailangan kaya ko na mismo ayusin. Ang shares para sa akin. Hindi yun ang mahalaga. Pero yun ay likhang ama ko. Lahat niyang pinaghirapan noong buhay pa siya. STE. Kahit hindi niya kilalanin. Bilang anak kong pinaghinalaang pumatay. Hindi ko hahayaang mapunta ang shares. Sa kamay ni Menglin. Dito na muna, alis na ako. Binibini. Ngayon, si Tsiatsiran, muli ay kasama ni Fu Yihang. Si Tsiatsiran na iyan ang babaeng yon. Noong nakaraang operasyon sa ospital, hindi nila siya napatay. Gayon naman ay nilalambing si Fu Yihang. Hindi pwedeng ganito, hindi na tama. Kung malalaman ni Finling na nandyan ka, sisunod siya ng mabuti sa check ko. Pinangako kong dadalawin siya. Ayaw kong mapasama ang loob niya. Tara. Tara na.
Itong supot ng gamot, iwisik mo sa tsaan ni Fia Siran at sa tsaan ni Yargo. Tapos, Ano? Pupunta si Yargu para magtrabaho at may kasama siyang babae. Sabi niya noon kay Fu Xinling na darating para bisitahin siya. Kaya, Sige na, sa susunod, kung wala akong permiso. Huwag kayong bibisita kay Fu Xinling. ikaw? Bahala na, mas importante si Finley. si Fu Xinling natutulog pa. Ate Sia Siran, mamaya na lang kayo bumisita sa kanya. Fuihang, bumili ako ng maraming bagong dress. Isuot ko at ipapakita ko sa'yo, okay? Seg. Isuot mo at ipakita sa akin. Si Tsiatsiran at si Yargu, at si Futsinling, siguro, maghihintay pa bago siya magising. Dadalahin ko kayo, sa ibang kwarto muna. Pakiantay muna kayo ng sandali. Fuihang, mukha ba akong maganda rito? Maganda. Paano naman kung isuot ko ito? Maganda rin yan. Hindi ka man lang tumingin ng mabuti. Sabihin mo na lang na maganda. Duan Sinan, ang ganda ng katawan mo. Ano man ang isuot mo, bagay sa'yo. Ang init naman. Ako rin. Bakit nakasarado? May tao sa labas. Nilagyan ng droga ang sa natin. Si Duan Sinan ang gumawa nito. Ano ang gagawin natin? Si Afiran. Parang pilay na ang pako. At sinasabi mo pa na maganda ang katawan ko. Pasensya na. Hindi ko naalagaan ng maayos. Hindi ito kasalanan mo. Iarg. Hindi pwede. Kailangan nating tiisin muna. Kung makukuha ko ang pagmamahal mo, swerte na ako. Matulog ka muna na maayos. Titingnan ko siya. Gising na ba si Xinling? Fuihang. Fuihang. Gising na si Xinling. May sasabihin ang mga tauhan. Duan Sinan, lalabas akong titignan. Babalik agad. Fuihang. Ah, Fuihang. Yargu, nasaan si Siran? Saan? Anong tinatago? Ibigay mo. Sino nagbigay nito sa'yo? Kaninong gamit ito? Nasaan si Siran? Fuihang. Baka, siguro para lang sa kanya. Huling tanong ko sa'yo. Nasaan si Siran? Fuihang. Anong gagawin mo kay Siran? Ano ang gagawin? Siran, magising ka. Siran, Zhao, tawagin mo ang doktor. Ako na, pupunta agad ako. Sia Siran. Kumusta siya? Kailangan ba dalhin sa ospital? Hindi kailangan. Mawala rin ang bisa ng gamot mamaya. Fuihang, Yargu, mukhang nadrug din siya. Bilang doktor, hindi ba niya alam kung paano kontrolin ang epektong ng gamot na ito? Sa tingin ko siya, gusto lang niyang samantalahin. Fan King, i-inject din kay Yargu. Iarg. Kumusta ka, Yargu? Si Afiran. Ano ang nangyari sa atin?
Pesensya na, Fiafiran. Ayos lang ako. Hindi mo kasalanan to. Walang kailangan mag-sorry. Wala akong na-miss na malaking eksena, di ba? Anong kalokohan yan sinasabi mo? Ano ang sinabi ko? Ako pa rin ba? Nakaistorbo ba ako sa inyo? Iargo, alis na tayo. Ang pagmamadali naman, gusto niyang samantalahin ang huling epekto ng gamot. Pupunta kayo sa hotel, di ba? Ang talino mo talaga, si Atsiran. Fu Yihang. Isara mo ang bibig mo. Isara ng Meiji, iyong kasambahay ninyo, ang naglagay ng gamot. Sisinyo ba kami? Iargo, huwag mo na siyang patulan. Kung sasabihin mo sa kanya na si Duan Sinan ang naglagay ng gamot, ipapadala kanya sa Psychiatric Hospital. Ano ang sabi mo? Hindi na mahalaga. Ayusin mo ang tao mo. Huwag mo siya na laging gumagawa ng ganyang maruming bagay. Tayo na. Fuyihang, Sinasabi ng mga tauhan na naihalo raw ang gamot ng aksidente. Pero, hindi ko yata kapanipaniwala ang itsura. Sige, magpahinga ka muna. Ako na ang titingin. Gising na ba si Sinling? May magpapabatid naman kung gising na. Anong ginagawa mo diyan? Nagbago na si Sikyeng at Ihang. Hindi na niya ako mahal. Kuya Yihang, paano mawawala ang pagmamahal niya sa'yo? Sigurado na, siran na ang, sa harap ni Kuya Yihang, ang nagmumura at nagsasabi ng masama tungkol sa'yo. Dahil diyan, naipikit lang sanali ang mga mata ni Kuya Yihang. Tama ang sinasabi mo. Dapat nga, si Kuya Ziran ang kawalang hiyaang babae. Hanggang nandyan pa siya isang araw. Hindi mapakali ang puso ko. Kahit isang araw. Ngunit, si Siran naman, ay nakaalis na mula. Lumabas siya sa psychiatric hospital. Medyo komplikado to. Hindi pwede na lang. Magganggap na patay uli. Bakit hindi naman? Ibig mong sabihin, magtangkang mamatay uli. Apos maglilihim ng ilang taon. Hindi naman ganun kahirap. kuya, dapat magising ka agad. Bakit hindi pa dumarating si Iargo? Sino ka? Anong gagawin mo? Siya Siran. Duan Sinan. Anong pakulo mo naman ngayon? Duan Sinan. Malaki ang ipinlano mong bitag. Siya Siran. 5 taon na ang nakalipas. Ako ang itulak mo mula rito noon. Naalala mo ba? Duan Sinan. Ano naman balak mo ngayon? Kuiha, may problema. Inakit ng ate ko ni Siran. Dinaya siya papunta doon. Wala pa siyang balita hanggang ngayon. Gusto kitang kausapin. Yung nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Siya Siran, narinig ko. Maganda raw ang tanawin dito. Kaya dinala kita para makita mo. Ikaw, nag-asawa kay Fuyihang. Halos 1 taon na, di ba? Nanan. Anong gusto mong sabihin? Ano? Siya Siran. Kung hindi dahil sa'yo, ako at Fuyihang, matagal na kaming nagpakasal. Hindi yun para sa'yo. Nanan, kalma ka muna. Kalma ka. Ang saya, ang sampal na yan. Matagal ko nang gustong sampalin ka. Baliw ka. Siran. Sabihin mo, kung ngayong araw, tatalon ako mula rito. Magagalit ba si Fuyihang? Sa'yo ng habang buhay? Anong gagawin mo? Anong gagawin? Duan Sinan. Dumating na si Fuyihang. Siya Siran. Gayon ipapakita ko kay Fuyihang. Kamuhian kita magpakailanman. Duan Sinan. Si Fuyihang sa buhay niya. Ay akin lang. Para maghiganti sa akin. Sulit bang tumalon kang 2 beses? 5 taon ang nakalipas. May paraan akong nakaligtas noon. Pagkalipas ng 5 taon. Siyempre, may paraan din ako. Duan Sinan, baliw ka. Ako nga ang baliw. Ha ha ha. Siya Ziran, nakamali ako. Iwan ko na si Fuyihang ngayon. Siya Ziran, pakiusa pakawalan mo na ako. Fuyihang, iligtas mo ako. Iligtas. Duan Sinan, kung talagang gusto mong mamatay. Gayon, Talagang, itutulak kita pababa.
Anong gagawin mo? Ah, Siran, huwag kang bibitaw. Fu Yihang. Fu Yihang, Kaninang sandali sa... Miss Duan, hindi mo ba maulit na sabihin na ako ang nagtulak sa'yo? Hindi. Hindi. Hindi siguro nakita sa surveillance ngayon. Anong itsura kapag pinuto nila? Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari sa kamay mo? Sino ang humawa? Kung sabihin kong siya, maniniwala ka? Uwi ka muna. Fu Yihang, maniniwala ka sa akin. Wala pa akong nasasabi. Tawagin ng tao. Dalhin ninyo siya pabalik. Fu Yihang. Siran, Anong balak mo naman ngayon? Siran. Nasugatan ka. Idadala kita sa ospital. Hindi na. Kailangan ko lang si Fu Yihang. Huwag ninyo na akong. Ipasok sa psychiatric hospital. sabi mo, sino ang nagsabi sa'yo? Duan Sinan. Fu Yihang. Pakawalan ninyo siya. Opo. Duan Sinan. Akala mo palulokohin mo ako. May video dito. Fu Yihang. Parang 5 taon na ang nakalipas. Ito rin. Si Duan Sinan ang nagutusan sa'yo. Opo, Fu Yihang. Si Duan Sinan ang nagpadala sa akin na nagnakaw ng video, tapos inayos at na-edit uli. Noong 5 taon na ang nakalipas. Ngayong araw din, pinilit nila ako. Fu Yihang, hindi talaga ako. Hindi ako. Seryoso, hindi ako. Hindi ako ang nagtulak. Ah, kaya pala. Hindi niya ako niloko. Fu Yihang. Duan Sinan. Duan Sikeng, sagot ka. Hello, Duan Sikeng. Nabigo ang plano. Naghihinala na si Fu Yihang sa akin. Anong gagawin natin? Ete, huwag kang mag-alala. Mayroon pa tayong bargaining chip. Anong bargaining chip? Seafood Sinling. Duan Sinan. Duan Sinan. Fu Yihang, bakit ka nandito? Tanggalin ang kamay mo. Alisin. Nasugatan. Ano ba talaga ang? Hanggang kailan ka maggapangga? Fu Yihang. Fu Yihang, pakinggan mo, ipapaliwanag ko. Pakinggan mo ako, Fu Yihang. Anong ipapaliwanag mo? Pinagplanuhan mo to ng todo. Pati pagtalon mula sa gusali ginawa mo pa. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ganun. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Anong klaseng paliwanag yan? Anong sinasabing palusot mo? Anong sinasabing palusot mo? Fu Yihang. Nagkamali ako. Ako nga. Ginawa ko yan dahil sobra kitang minahal. Fu Yihang. Noong una, tayo ang unang nagsama. Bakit siya? Bakit si Xiadziran ang nakapag-asawa sa'yo? Nakalimot ka ba? Sinabi mo nun, mamahalin mo ako habang buhay. Kaya naman, pinahamak mo si Siran. Alam mo ba, nasa psychiatric hospital siya. 5 taon siyang nandoon. 5 buong taon. Fu Yihang, nagkamali talaga ako. Alam ko, nagkamali ako. Si Siren, nasa psychiatric hospital ng 5 taon. Nang iwan kita, 5 buong taon rin. Tumahimik ka. Sobrang naniwala ako sa'yo. Bakit ka? Naging ganito ngayon. Dahil sobra kitang minahal. Tumahimik ka. Huwag mong sabihin na mahal mo ako muli. Nasusuka ako.
Nasusuka ako. Psych. Isipin mong minahal ko ang maling tao. Pero huwag mong kalimutan na ikaw mismo ang nagpasok kay Wia Ziran sa psychiatric hospital ay ikaw. Ngunit ikaw, Duan Sinan. Anong sinabi mo? nakalimot ka ba? Kung noon, sapat ka pang nagtitiwala sa kanya, paano mo naman hindi matutuklasan ang maraming butas? Lahat ng ito ay ginawa mo mismo. Zhao. Hilain mo palabas ang babaeng baliw na ito. Hilain mo palabas. Hindi ko kailangang umalis mag-isa. Hoy, Duan Sikeng. Nasaan si Fuxinling? Ang babaeng si Duan Sinan, talagang baliw na. Hindi ko rin inasahan. Nagagamit siya ng pagpapanggap na patay. Para akusahan ako muli. Iarg, pwede mo ba akong tulungan? Pwede. Bakit ka nandito? Dumating ako para tingnan ka. Nakita mo na siya. Umuwi na kayo. Huwag mo akong hawakan. Kaya akong lumakad mag-isa. Fi Yihang, umuwi na po kayo. Ayaw ka makita ni Fia Siran gayon. Yun 5 taon na ang nakalipas. Nausisa ko na lahat. Nasa loob nito ay. Si Duan Sinan ang may kagagawan. Lahat ng ebidensya. Maibigay mo ito kay Jele. Fuyihang ito. Hindi mo kayang gawin yon? Kaya hinanap mo ako? Hindi, si Atsiran. Gusto ko lang bigyan ka ng katarungan. Para ikaw mismo, ipapasok si Duan Sinan. Katarungan. Fuyihang, ikaw mismo ang naipadala mo ako sa psychiatric hospital. Ulit-ulit. Hindi mo ako pinaniwalaan. Ngayon sasabihin mo sa akin ng katarungan? Kung si Duan Sinan ang salarin, Fuyihang, ikaw ang kasabwat. Tama ka. Si Atsiran ako. Pwede mo ba akong patawarin? Hindi posible sa buhay kong ito. Kahit ilang buhay pa, hindi kita mapapatawad. Fuyihang, kung 5 taon ang nakalipas, nagkatiwala ka man lang sa akin ng kaunti. Hindi ako naitaboy mula sa pintuan ng Xia family at hindi rin mawawala si Xinling. Lumaki siya nang wala siyang nanay. Ang puso ko at katawan, sinira na sa psychiatric hospital. Sinaktan, pinunit at ginawang pira-piraso. Fuyihang, anong karapat dapat mayroon ka? Para patawarin kita? Fu Yihang, may problema. Nawawala si Fu Xinling. Anong nangyari? Si Fu Xinling. Kanina hapon, pumunta siya sa banyo ng parke. May bodyguard na nakaantabay sa labas. Hindi siya bumalik. Pumasok kami para hanapin. Pero wala si Fu Xinling. Naghahanap ba kayo sa park? Baka naglayo lang para maglaro? Hinahanap na namin. Wala pa rin siya. Ipagkatuloy niyo ang paghahana. Mabilis, umalis na kayo. Opo. Si Atsiran. Tingnan mo. Tulad nga ng inisip mo. Salamat, Iargu. Pero ngayon, ako pa rin. Inakabahala kay Fuxinling. Kaso ang katawan mo, hindi pa ganap na gumaling. Sinasabi kong magpahinga ka muna. Hindi pa tuluyang gumaling ang sugat mo. Hintayin mo ang balita ko. Siya ang anak mo. At anak ko rin siya. Magpapadala ako ng tao para mag-imbestiga. Susuriin ang mga CCTV sa ruta. Kapag may balita, sasabihin ko agad. Iyon ang masamang tiyahin mo. Dinukot niya siya. Nahanap na ni Fu Yihang. May nagkunwaring janitor na umalis kasama ang dalaga. Isang bread van ang ginamit. Ang huling pinangyarihan ay sa abandoned parking sa kanluran ng lungsod. Hello. Hello, MR Fu ba to? Fu Xinling. Fu Xinling. Binalaan ko na kayo. Huwag kayong gagawa ng masama sa anak ko. Maghanda ng 50 milyong. Ipapadala ko ang lokasyon mamaya. Alas negatibo 7. Ikaw at si Tsiran, pumunta kayo. Kung lalampas ng 1 segundo, papatayin ko siya. Halo. Fu Yihang, kumpirmado na ang lokasyon. Nandoon na sila, sa abandonadong paradahan sa kanluran ng lungsod. Ano pa ang hinihintay nyo? Lumakad na. Zhao. Kunin mo ang 50 milyong cash. Ako na ang pupunta mag-isa. Pero sabi nila, Si Atsiran. Ako si Fu Yihang. Patawad sa iyo sa buong buhay ko. Si Fu Xinling ang anak ko. Asya lang ang tanging aliw na maibibigay ko.
Sige, makinig ka. Hayaan mo akong pumunta mag-isa. Hindi ko kailangan yon. Hindi mo kailangang ipalit ang buhay mo para sa ganitong aliw. Sabi pa nila, kailangang makita nila ang dalawang tao. Dalawang tao ang pupunta. Para lang mailigtas si Fu Xinling. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Tayo na. Pero, Kung may mangyari kay Xinling, hindi na kita kailanman mapapatawad. Hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Huwag kang lumapit. Lumayo ka. Nilagay ko na dito ang pera. Pakawalan ninyo ang anak ko. Xinling, Pagdating namin sa ligtas na lugar, Bababaon ibabalik namin ang anak mo. Natural na papakawalan namin ang anak mo. Anong ibig mong sabihin yan? hindi ba't napagkasunduan na? Hindi ba magbayad at papakawalan? Bakit niyo dadalhin si Fu Xinling? Walang paligoy-ligoy. Alayain ninyo si Fu Xinling. Ako ang magiging bihag ninyo. Pagdating ninyo, sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos palayain ninyo ako. sige, lumapit ka. Hindi pwede. Kung kailangan kumunta, ako na ang kupunta. Kung pumayag kayo, ipapalit ko si Fu Xinling. Siaksiran, Nandito na ako. Alayain ninyo si Fu Xinling agad. Walang paligoy-ligoy, lumapit kayo. siaksiran. Nasa kamay ninyo na ako. Alayain ninyo ang anak ko, mabilis. Huwag mong asahan yan. Kaya ano ba ang gagawin ninyo? Para palayain ninyo ang anak ko? Lumuhod kayo. Duan Sinan, ano ba ang gusto mong gawin? Ano ba ang gusto kong gawin? Gusto kong pakasalan mo ako. Ikakasal ka ba? Panaginip mo lang yan. Psych. Hayaan kitang masaksihan. Si Fu Xinling, kasama si Huya Ziran sa harap mo. Ipapakita ko sa iyo ng personal. Panoorin mo ang iyong anak na babae. Kasama si Huya Ziran sa harap mo. Huwag. Gusto mo bang iligtas ang anak mo? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kaya ba kapag lumuhod ako, bitawan mo ang anak ko? Saj, laluhod ako. Siran, huwag. Pakiusap. Pakiusap, pakawalan mo ang anak kong babae. Fuyihang, nakita mo ba? Ito ang katapusan. Kung hindi mo minahal ako, Bitawan mo siya. huwag kang lumapit. Hindi ba sinabi ko na kapag nagmakaawa ako, makakawalan ng sinling? Huya Ziran, ang tanga mo talaga. Fuyihang, anong maganda sa babaeng ito? Wala siyang ibang gamit. Kinuha lang ang pwesto dahil sa tiyan niya. Isang babaeng walang hiya. Tumahimik ka. Duan Sinan, noong una pinilit mong pumasok sa pamilya Fu. Hindi ba dahil nagnanais ka sa kayamanan ng Fu? At sa kanilang ari-arian? Gusto mong si Fu Yihang, tulungan ang pamilya ninyong Duan para ayusin ang kanilang pinansya na krisis. Huwag mong kalimutan, noong mga araw na iyon ako at si Fu Yihang, sa gabing magkasama kami, ikaw mismo ang nagkamaling at ibinigay mo sa akin ang sinagamot. Ano? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ba nagsisinungaling? Nawal ka sa 5 taon na iyon. Sabi mong nagpagaling sa psychiatric hospital. Pero sa totoo, nagpakasal ka sa ibang bansa. Kung hindi dahil sa mayamang pamilya at nang hina ang kalagayan ng inyong bahay, pipiliin mo kaya na makasama si Fu Yihang? Kalokohan yan. Tingnan ang markang singsing sa kamay mo. Inagagawa ko na. Kay gulin yun na alamin ang totoo. Duan Sinan, ang tindi mo, parang baliw ka na. Hindi ba gusto mong maghiganti? Kung ganyan, patayin mo ako. Akala mo hindi kita kayang patayin? Sige, patayin mo na. Takbo. Siaksiran. Dalhin ninyo ang babaeng baliw na ito. Dalhin ninyo. Siaksiran. Sa wakas, pinatay na kita. Siaksiran. Fu Xinling. Kumusta si Fu Xinling? Mama, Mama, Fu Xinling. Anong tawag mo? sabi ni Mama at Papa sa akin. Ikaw ang mama ko. Siaksiran. Ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Siaksiran. Siaksiran. Fuyihang. Ibandahe ang kamay mo. Ayos lang. Huwag mo akong intindihin. Siaksiran. Huwag kang mapahamak. Kumusta? Lumabas na siya sa panganib ng buhay. Ang kutsilyo, nasa malapit ng kanyang aorta. 1 milimeter lang ang pagitan. Ayos na kung ganoon.
Fi Yihang, lumayo ka muna sa kanya. Ang pagiging nasa tabi niya, mas lalo lang siyang magdurusa. Mas masaki. Mas masaki. Ang ate ko na yun. Talagang ginadala siya sa istasyon ng pulisya. Sayang naman. Sayang, hindi pinayagan ng ate ko na gawin yun para sa akin. Pinatay si Tzia at si Ran. Ngunit ang pamilya Gu, tiyak na hugutin siya. Para sa kanilang dangal. Baka ang dalaga, ipapadala sa psychiatric hospital. Talaga, nagbago na ang kapalaran. Gising ka na, si Atsiran. Okay ka lang ba? May nasasaktan ka ba? Ay, tama. Sabi ng doktor, magpahinga ka. Apakuluan kita ng lugaw. Kumusta na si Fuxinling? Seafood sinling, konting gasgas lang. Walang maluba. Ako na ang magpakain sa'yo. Fu Yihang. Okay ka lang ba? Ayoko uminom ngayon. Ilagay mo muna iyon. Ete, nanito ako. Duan si King. Duan si King, iligtas mo ako agad. Dito sa loob, puno rito ng mga halimaw. Lahat silang baliw. Hindi ko inakala na darating ang araw mo. Duan si King, anong ibig mong sabihin? Ngayon na ganito na, hindi na ako magtatago. Surveillance footage 5 taon ang nakalipas. Ako yon. Ako ang nag-utos kay Qiangje at kay Fu Yihang. Magsabi ka ng totoo. O kung hindi, si Fu Yihang. Hindi naman ganoon kasimple. Para lang makuha ang ebidensya. Duan si King, baliw ka. Ako ang iyong totoong 8. Totoong 8. Noon, ako ang unang nagsabing gusto kay Fu Yihang. Tapos lumapit ka sa kanya. Noon, bakit hindi mo inisip na ako ang iyong totoong ate? Binibini, handa na ang makina. Makina? Anong makina? Bilang at kapatid, pero natakot ako. Na lihim mong, binutas mo ang gulong ko. Kaya ikaw lang, talagang magmumukha kang baliw. Kaya walang maniniwala sa sinasabi mo. Sa ginagawa mo, hindi ka palalampasin pamilya Gu. Amelia Gu, matagal ka na nilang itinakwil. Sugod. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Tulong. Si Aksiran. 5 taon na ang nakalipas. Ako ang masyadong nagtiwala. Kay Duan Sinan. Hahanap ako ng paraan para itama ito. Maari mo ba akong patawarin? Ngayon pa pinag-usapan yan. Wala na ang kabuluhan. Si Atsiran. Gising na ang kuya mo. Kuya, gising ka na. Kumusta ka? Anong naramdaman mo? Kuya Siran, Ako ito. Fu Yihang, bakit ka nandito? Hindi ka ba nasasaktan sa ginawa mo kay Sia Siran? Hindi ba sapat ang pagdurusa niya dahil sa'yo? Lumayas ka. Lumayas ka agad. Ang nangyari kay Tsiatsiran. Kasalanan ko iyon. Ayusin ko ito. Magdagdag ng kauhan sa ward na ito. Walang sinuman ang dapat malagay sa panganib. Sige, naiintindihan ko. Salamat, Iargo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi rin gagaling ng ganito ang kuya ko. Kaya agad siyang gumaling. Walang anyuman. Dito ito, trabaho ko. Kuya Siran, sinabi sa akin ni Iargo, maraming nangyari kamakailan. Kumusta naman ang paa mo? Ayos na ang binti ko. Kuya, huwag ka nang mag-alala. Mabuti. Sa katapusan ng buwang ito, ang shareholders meeting ng Sia Group. Kailangan kong pumunta. Hindi pwedeng mapunta ang pinaghirapan ni Papa sa kamay ni Menglin. Kuya, ganito ka pa, paano ka pupunta? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Si Atsiran, itong bagay na ito, hindi ito kasing simple ng inisip mo. Kahit may ilang maliliit na shareholder, dahil kay Papa, sa dangal niya noong buhay pa siya, susuporta nila tayo. Pero, kahit pagsamahin iyon, hindi abot kay Menglin. Kuya, magpahinga ka na. Ang ibang bagay, ipaubaya mo na sa akin. Sage, magtiwala ka kay Sia Siran. Tanggalin na si Tzia Yuyang agad.
Ang board meeting sa dulo ng buwan. Hindi dapat siya lumitaw muli. Nagpadagdag ang pamilya Fu ng mga tao. Sobra sila. Talagang wala ng pagkakataon. Walang kwenta ka. Ginang Xia. Ngayon, dapat mag-isip ka kung paano. Bilhin ang shares ng Xia Group. Hindi kung paano. Patayin si Xia Yuyang. Miss Duan, kung noon pa man, ang mga tauhan mo, sadyang nabunggo si Xia Yuyang. Siguro ngayon, wala sana itong gulong-gulo. Ginang Xia, ito ang binili ko para sa inyo. Isa 0% na shares. Sa board meeting, pipilitin kong paalisin ang magkapatid na iyon mula sa Xia family. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan naman, di ba? Sana maging maayos ang ating kooperasyon. Narinig ko gising na si Xia Xiao. Hindi ko lang alam kung darating siya ngayon. Hindi mo pa ba alam kung sino? Ang tunay na may hawak ngayon ng Xia Group. Si Menglin ba? Sasabi kong si Chairman siya. Malapit nang bumaba sa posisyon. Pero si Xia Yuyang, pag-usapan man, siya ang panganay ng matandang direktor. Hindi ba siya ang eldest na anak ng Xia family? Ano nang ginagawa niya rito? Xia Tsiran, tinaboy ka na sa pamilya Xia. Anong karapatan mo? Dumalo sa shareholders meeting ngayon. Ito ay mula kay Xia Yuyang, Hour of Attorney. Kinakatawan ko siya. Arabawiin ng Xia Group. Sig, ipakikita ko sa'yo. Ngayon ang Xia Group. Sino ang may hawak ng kapangyarihan? Tingnan natin. May hawak ako ngayon na 45% ng shares. Ang Xia Group. Ako ang pinakamalaking shareholder. Xia Tsiran, tingnan mo kung anong laban mo sa akin. Idineklara ko mula ngayon. Ako, Menglin, ang totoong chairperson ng Xia Group. Mga tao, ang mamamatay tao na ito. Alisin ninyo siya. Mula ngayon, huwag na siyang papayagang tumapak pa sa Xia Group. Bitawan ninyo ako. Ang galing naman ang palabas na to. Menglin, ito ang mga shares na nakuha mo. Anong ibig sabihin nun? Marso 22, arang pag-squeezing shares. Ang industriya ni Director Hang. Pinilit si Director Hang magbenta ng mababa. 5% shares. Abril 17. Binili ng mababang halaga. Hindi natuloy ang pagbiling shares ng pamilya Xu. Inapahang ang anak na babaeng Xu. Pinilit na ipasa ang kanyang shares. Abril 28, tumahimik. Ikaw, sinisisiraan mo ako. Sa bawat isa sa mga dokumentong ito, nakapirma ang bawat direktor. Akala mo kaya mong punasan yan? Kung meron tayong chairman na kagaya mo, ang Xia Group na halos 100 taong karangalan, maaari itong masira lahat. Ang Xia Group, hindi dapat magkaroon ng isang chairman na marumi ang gawa. Chairman, Hindi pinapayagan. Hindi pinapayagan. tiyak na hindi namin papayagan. Tumahimik. Lahat kayo, tumahimik. Xia Tsiran, ang sinasabi mo rito, wala akong alam tungkol diyan. Ngayon, mag-elect tayo ng bagong director. Hindi para mag-analisa kung paano nakuha ang mga shares na ito. Tingnan mo ng mabuti. Ngayon, ako ang may hawak. Ang pinakamaraming shares. Talaga ba? Talaga. Mayroon akong 6% na shares ng Xia Group. Ihahandog kay Xia Yuyang. dahil wala siya. Hayaan mong pirmahan ni Xia Tsiran. Kun mo, wag magkasalamat. Hindi ako magpapasalamat. Ituring mo na utak mo sa akin. Kaya ang shares niya, magiging 1% na mas marami kaysa sayo. Tumahimik ka. Menglin, ngayon klaro na ba sa'yo? Xia Group, sino talaga ang may kontrol? Fu Yihang, lumalaban ka sa akin. Anong pakinabang mo rito? Pakinabang. Marami, sobrang dami. Si Director Isang at si Director Xu. At ang iba pang mga direktor. Sila'y nagsampang. Pag-aalis sa kontrata ng paglilipat ng shares. Batay lang sa maliit mong shares. Anong malaking epekto ang magagawa mo? Nakakatawa. Sabi mo, I revoke na lang. Akala mo laro lang ba to? Ang pagre-revoke ng aplikasyon. Hindi na sa'yo ang pasya. Dahil lang sa pananakot mo, ito ang ebidensyang ilang shareholders. Sa ilalim mong patakaran ng Xia Group, may karapatan akong paalisin ka sa Xia. Naglakas loob ka. Guardia, alabasin ninyo si Menglin. Bitawan niyo ako. Bitawan. Xia Tsiran. Huwag kang magmalaki. Maraming may gustong manakit sa'yo. Mark Xia Yuyang ay babalik sa Xia Group sa susunod na linggo. Lahat ng mga bagay sa linggong ito ay ako si Xia Tsiran ang maangasiwa. May iba pa ba kayong tanong? Wala na. Jiffy, iyong mga shares kanina, bibilhin ko sa presyong acquisition at dadagdagan pang 10% at ibabalik ko sa iyo. Sa tingin mo ba, kulang ako sa pera? Anong gagawin mo? Hindi mo ba sinabi kanina na ang proyekto ng Xia Group ay ikaw ang bahala sa lahat? Kaya,
Narito ako ngayon para sa isang partnership. 5 taon na ang nakalipas, ang iyong kakayahan sa pagtatasan ng antigo ay pang world class na, kaya gusto kitang bigyan ng proyekto. Para sa pamilyang Fu, pagkatapos nito, mawawala ang usapin ng shares. Wala akong panahon. Maghanap ka na lang ng iba. Sige na nga, pero... Sabi nila ngayong dumarating, ay si Master Shi. Master Shi, veteranong eksperto sa appraisal. Talaga bang naimbitahan ninyo si Master Shi? Saj, Isang beses lang ito. Ang tanyag na JS sa mundo ng appraisal, matapos ang 5 taong katahimikan, malapit nang sumali sa Fu Group, naalis ang paratang ng pagpatay sa kanya. Maaari ba siyang bumalik sa Tugato? Si Kuya Hiranei, ang pinuno ng bagong proyekto na ito. JS Tsiatsiran, suportahan ninyo siya. Siya ang tanyag na JS. Ang bata pa niya. Kayo dalawa ang bahala sa porselana. Ikaw naman ang sa tanso. Ako ang bahala sa iba. Si Menglin na walang kwenta. Hindi niya napigil ang magkapatid na Xia at ipinadala pa si Xia at Siran papunta sa kumpanya ni Fu Yihang. Sabi nila si Siran, abala lang sa trabaho kamakailan, sa paghahanda ng work report meeting. Ganun ba? Tsiaksiran, bakit nandito ka pa? Bukas na ang batch na ito. Report meeting ng mga artifacts. Gusto kong i-check ulit. Binasa ko na, wala namang problema. Umuwi ka na at magdahinga. Fu Yihang, anong ginagawa mo? Sabi ni Kushigu, kinuha ang mga nawalang yaman ng Sui. Fu Yihang, ano bang ginagawa mo? Nagkatrabaho ka hanggang magabi. Ang laki ng kuryente ng kumpanya. Ah, Samahan na kita pa uwi. Fu Yihang, huwag mo nang ulitin ang ganitong walang saysay na gawa. Sa pagitan natin, walang posibilidad. Para kay Fu Xinling, makipag-ayos ako sa'yo. Para mabigyan siya, umaayos na paglaki. Pero, doon lang tapos ang lahat. Maliban sa trabaho at kay Fu Xinling, gusto ko sa pagitan natin, huwag na magkaroon ng iba pang ugnayan. Sumunod na siya magsasalita. Master Shi Kuya Hiran. Kumusta ako, Siksiaksiran? Sunod, ikukwento ko ng simple, modernong sibilisasyon, at ang pagsasanib ng sinaunang sibilisasyon. Paano natin makita ang puting bahagi? Magsisimula tayo sa sinaunang sibilisasyon. May isang grupo na nagmula sa Changsha-Kiln Archaeological Site. Kadalasan puti ang kulay ng mga palayok. Parang wala kang nabago. Ngunit, ang presentasyon ko, ano itong nangyari? Kahit kahapon sinuri ko na ito. Fu Yihang, ang taong ito ay may suot na sombrero at maskara. Hindi pa malinaw ang hitsura niya. Hanapin mo ng mabuti. Tama nga ang sinabi ng kuya mo. Hindi talaga siya nagpapahinga. Salamat, kumain ka na ba? Umalis ka, umupo at sabay kumain tayo. Sage, Yargu, bakit nandito ka? dinala ko ang pagkain para kay Siran. Tsiaksiran, may bagong natagpuang Oracle Bone inscription. Pumunta ka at tingnan mo. Pero break nga ngayon. Mahalaga at urgent ang mga artifact na ito. Dali. Saj, hintay ka muna. Yargu. Sa susunod, ang pagdadala ng pagkain. Huwag na po kayong mag-alala. Kami sa Fu Group, hindi namin tapayagang magutom ang mga empleyado. Itong pirasong Oracle Bond, malaking tulong sa pag-aaral. Ang sinaunang pagsusulat. Gusto kong magsulat ng isang research paper. Anong trip mo ngayon? Kumain ka. Hindi na ako kakain, salamat. Tsiaksiran. Pagkain ni Gulin yun. Ang sarap ng pagkain niya.
Kain muna saka magtrabaho. Fu Yihang, hindi ko talaga kayang kumain. Mula ngayon, araw-araw, kailangang nasa oras. Kain sa opisina ko. Narinig mo. Bakit naman? Benepisyo ng empleyado. May problema ba? Ngayong gabi, si Master Shi ay magkakaroon ng appraisal sa Yun City. Ang paanyaya para sa iyo. Inanyayahan ako? Ma'am, ang appraisal ng mga relik 2 araw na ang nakalipas. Nakita iyon ni Master Shi. Gustong makita kanya. Fu Yihang, bakit mo ako hindi pinapansin? Daddy, kasalanan iyon ng kapatid ko. Wala akong kaalam-alam noon. Huwag mo naman. Akusahan akong mali, okay? Kayo sa pamilya Duan, ang kakaiba talaga ng ugali ninyo. Agad kayong sumalo ng sitwasyon, di ba? Siran. Ginagawa ng pamilya Duan ang lahat ng paraan para kumapit sa pamilya ni Fu. Ano naman? Nagseselos ka ba? Managinip ka lang. Ay, tama. Darating na si Master Shi mamaya. Fu Yihang, Naghihintay siya sa akin. Babalik agad ako. Siat Siran, Daddy, talagang kasalanan ng kapatid ko. Dito, ako ang sasagot para sa kanya. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Duan Sichen, hindi mo kailangang magkunwari. Hindi ako. Makikipagaway kay Fu Yihang. Kung ganoon, etet Siat Siran, ipinupugay ko sa iyo ang isang tagay. Hindi ka naman. Hindi ka atras, di ba? Etet Siat Siran, etet Siat Siran. Si Nansian. Ang tao, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Sage, ayos. Hindi na kita istorbohin. Kung mainit na si Miss Chia, tutulungan kita. Fu Yihang, nawala si Miss Xia. Nandon. Natagpuan lang namin. Ang bag ni Miss Kuya. Hanapin ninyo. Nilagyan siya ng triple na gamot. Kahit mahanap pa si Tia at Siran. Huli na, hindi na mababago. Nasaan siya? Fu Yihang, nasa silid na ito. Sian. Siran. Si Nansian, naghahanap ka ba ng kamatayan? Fu Yihang, ang babaeng ito, hindi mo na ba siya gusto? Sian. Nilagyan mo siya ng gamot. Hayop ka. Sian. Sinasabi ko sa'yo, kung mahihimas ka pa sa kanya, ipapakita ko sa'yo ang isang napakapangit na wakas. Ako si Fu Yihang, ginagawa ko ang sinasabi ko. Walang kwenta talaga. Yung pinapakuha ko sa'yo, nakuha mo na ba ang litrato? May silbi ka pa pala. Anong ginagawa mo? Mas maganda ka kaysa kay Chia Siran. Hindi rin ako talo kay Fu Yihang. Aba, bagay naman kami. Zhao, tawagin mo ang doktor. Huwag kang gumalaw. Darating na agad ang doktor. Pasensya na. Talagang pasensya na. Patawad. Napikon lang ako sandali.
Si Nansian, akala mo ba sino ako? Sosoli lang ba ng sorry, at tapos na? Ha ha ha. Hindi ka rin mabuting babae. Kung hindi man, kaya mong gawin, maglagay ng gamot sa iba. Ganyang maruming bagay. Si Nansian, isusumbong kita, ipapakulong kita. Hindi mo ako masusumbong. Kung isusumbong mo, Fu Yihang, malalaman niya ang mga ginawa mo pagdating ng panahon. Kung ganyan ka, akala mo si Fu Yihang, papakasalan ka ba niya? Si Nansian, kinamumuhian kita. Lahat tayo adulto na. Huwag mo nang sabihin kung galit o hindi. Napakabata mo. At saka, malapit na kami, pareho tayong nasa isang bangka. Anong ibig mong sabihin? Mahirap magnegosyo sa ibang bansa. Gusto kong bumalik sa bansa. Magtayo ng chain ng negosyo. Pero hindi ko inakala na lahat ng negosyo sa loob ng bansa nasa kamay ni Fu Yihang. Ganito na lang, ayusin mo si Xia Siran. Ako naman ang ayusin si Fu Yihang. Isang hakbang, dalawang benepisyo. Ang bagay nyo. Plano kong pakasalan si Fu Yihang. Hindi ko layong saktan siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Gusto ko lang, kukunin ko lang ang ilang negosyo niya. At saka, mapapakasal ko pa siya sa'yo. Kumusta? Interesado ka? Fu Yihang, anong nangyari sa damit ko? Fu Yihang, pervert ka. Nasa'yo yan. Nakita ko na to noon. Pinabihisan kita. Walang permiso mo. Hindi kita hahawakan. Masakit na ba ulo mo? Anong nangyari sa akin? Uminom lang ako kagabi at nahilo ako. Sinangsian. Hindi ko gagawin. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kanya abusuhin. Tama na, huwag kang mag-isip. Ipapaimbestiga ko to. Master Shi kagabi. Hindi ka na hiniintay ni Master Shi. Uwi na siya. Bumili ako ng damit para sa'yo. Hindi ako sigurado sa size. Fu Yihang, pervert ka. Xia Siran, inilit mo ako. Hindi maganda, Siaksiran. Tingnan mo to. Master Shi Siatsiran. Sa gala, nagkita siya ng lihim kay Sinansan. Si Fu Yihang nanakit ng tao. Shares ng Fu Group. Bumagsak na 1-0. Siran, ayos ka lang ba? Xia Yuyang, Hahandog si Fu Yihang ng press conference. Para ayusin ang isyong ito. Sasama ko kayo sa venue. Fu Yihang. Siaksiran na yon. Lumabas ang ganitong balita. Bilang chairman ng Phi Group, may isip mo bang i-terminate ang kontrata niya? Siksiaksiran ang iyong dating asawa. Pagkatapos malinis sa kasong pagpatay, ay may bagong iskandalo ulit. Ano ang iniisip ninyo? Maaari ba ninyong sabihin sa amin? Yenge, Siaksiran. Kayo ba ang kusang pumasok sa kwarto ni Irxi kahapon? hindi ako pumasok. Kaya siguro si MXC ang nagdala sa inyo papunta sa kanya. Hindi ko alam yun. Malinaw na may nambibiktima sa akin. Bago pa siya pumunta sa kwarto ni Sinansian, nawala na ang kanyang malay. Ako mismo ang humawak at inuwi siya. Simula ngayon, lahat ng tanong ninyo, ipaubayan ninyo sa akin. Kahapon, kay GNG, Siaksiran, ang naglagay ng gamot. Patuloy pa kaming nag-iimbestiga. Sa pagitan niya at Sinansian, walang anumang kaugnayan. Naniniwala ako sa kanya. Fu Yihang, paano nyo ipapaliwanag ito? Fu Yihang, paano naman itong ipapaliwanag? Ang litrato na ito. Ito. Dati kong pinilit si Siaksiran. Nasamahan si Sinansian na uminom ang litrato. Inaamin ko, noon sinasadya ko na targetin si Siaksiran. Fu Yihang, Akala ko na pumatay si Siatsiran, kaya pinadala ko siya sa psychiatric hospital. Nang kunin namin siya sa physical at sa psikolohikal, pinahiyapan ko siya. Ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa kanya.
Fu Yihang, sinasabi niya ang lahat, nagsisiwalat siya. Fu Yihang, wag na. Fu Yihang, ngayon, pumasok kayo sa ibang industriya. Makipagtulungan sa Xia Group. Ibig mong sabihin, na makipagbalikan kay Xia Siran. Isa sa alang-alang mo ba? Na makipagbalikan kay Fu Yihang. Kung si Xia Tsiran ay handa, gagawin ko iyon. Fu Yihang, kanluran. Nakakasuya. Sabi ko na sa'yo noon pa, walang silbi ang mga pakulo mo. Wala itong kwenta. Bakit ka nandito? Nagpapagawa lang ako ng kamera. Tuloy-tuloy lang, tiningnan kita. Kumusta? Interesado ka na ba na makipagsabuatan sa akin? Fu Yihang, hindi na ako babalik sa'yo. Pasensya na ha. Kung hindi ko sasabihin to, lalabas ang mas malaking iskandalo. Hindi kayo palalagasin ng mga reporter doon. Hindi kayo basta-basta makalusot. Kasama si Sinan Sian sa usapan. Kaya hindi ka rin pwede. Paano naman? Bakit ka masyadong apektado? Talaga bang gusto mong makipagbalikan sa akin? Huwag mo nang isipin yan. Xia Tsiran. Totoo yan. Xia Tsiran, huwag kang lumingon. Fu Yihang, ay wala nang kaugnayan sa'yo. Anong nangyayari? Mahigit 50 proyekto. Nailantad ang base price. Tumigil ang kagaya-kuwit ng investors. Fu Yihang, hindi rin namin alam. Sino na nagnakaw? Ang base price natin? Sige na, magkatawag agad ng board meeting. Nagngingit-ngit si Fu Yihang ngayon. Naman, nag-init na siya kaninang umaga. Anong nangyari? Ang base price ng kumpanya namin. Lahat ay nailantad na, mahigit 50. Ang malalaking proyekto sa investor fair. Lahat na agaw. Fu Yihang, oras na kumain. Iwan mo na diyan. Ay, tama. Yung para kay Xia Tsiran, naipadala na ba? Fu Yihang, alam ko hindi ako dapat makialam. Pero, yung proyekto ni Xia Tsiran, dapat siyang unang itigil. Makakatipid natin ng malaki. Magkapatuloy ang kanyang proyekto. Hindi naman abot ang Fu family na hindi makabayad ng ganitong halaga. Xia Tsiran, may kailangan ka ba? Fu Yihang, itigil na ang proyektong ito. Hindi ko na itutuloy. Anong sabi mo? Ako ang boss mo. Ako ang magkapasya kung hihinto. Ang Fu family, hindi naman mawawalan dahil sa investment. Dahil sa proyekto mo, umalis ka, bumalik ka at magtrabaho. Fu Yihang, huwag kang magmayabang. Ngayon, hihinto ang proyektong ito. Malaki ang magiging epekto nito sa buong Fu Group. May problema, Fu Yihang. Punong tao sa baba ng gusali. Bukod sa mga reporter, nandito sila para maghabol ng kompensasyon. Naghahabol ng kompensasyon. Nahininto ang proyekto sa gitna. Naputol ang funding. Kaya hindi makapagpatuloy ang konstruksyon. Hindi nababayaran ang mga manggagawa. Nagkukulong sila diyan sa baba. Fu Yihang, hindi ka pwedeng pumunta ngayon. Galit na galit pa ang mga tao diyan. Delikado kung pupunta ka ngayon. At ang mga mamamahayag pa, hindi ka nila palalampasin. Tayo na, hindi mo ito makatakasan. Bayaran mo, bayaran. Ayos ka lang ba? Bayaran mo. Ayos ka lang ba? Ayos naman ako. Fu Yihang, Fu Group, bumagsak ang stocks ngayon. May gusto ka bang sabihin? Narinig namin na may nag-leak. Naibenta ang proyekto ng kumpanya ng mura. Nakita niyo na ba kung sino? Marami na ang naghahabol ng claim ngayon. Ano ang plano ng Fu Group? Hindi nyo babalak. Ang anang tumakas lang. Ganoon nga. Naiintindihan ko ang sama ng loob ninyo. Pero pakitiwala sa akin. Tiwala kayo sa Fu Group. Pangako ko sa inyo, sa loob ng 2 linggo, ayosin namin ang lahat ng naantala. At babayaran ang mga utang, ang fee group ninyo. Kahit ngayon hirap na rin kumilos. Bakit kami hikayatin kayong maniwala? Bakit ka namin paniniwalaan? Pangako ko sa lahat, kung hindi ko kayang, sa loob ng 2 linggo, mayosin ang lahat ng utang, ang Fu Group ko, ibebenta ko ang lahat ng ari-arian, para mabayaran ang lahat, ayusin namin ang mga natitirang bayarin. Fu Yihang ay. Sa harap ng maraming mamamahayag sinabi niya yan. Siguro hindi siya magsisinungaling. Maghintay muna tayo, maghihintay kami ng 2 linggo. Okay, tapos na, paalis na kayo. Kung sa loob ng 2 linggo, hindi pa rin nabayaran ang pera,
Babalik kami at hahanapin kayo. Tara na, umalis na tayo. Fu Yihang, pakihinto nga. Fu Yihang, ayon sa sitwasyon ng kumpanya. Sa ngayon, hindi kaya nitong ayusin sa loob ng 2 linggo. Yihang. Yihang, Mama, Siran. Matagal na tayong hindi nakita. Simula nang lumabas ka, hindi pa ako nakapunta para bisitahin ka. Auntie, hindi mo ako kailangan ihiwalay. Ako dapat ang pumunta sa'yo. Kailangan naming pag-usapan ang tungkol sa pamilya Fu. Mga internal na bagay. Pwede ka ba? Lumabas muna. Auntie, alis na ako. Fu Yihang, ang shares ng Fu Group namin ay patuloy na bumababa. Bumagsak ang market value. Mahigit 1 trilyon na. Mama, huwag kang mag-alala. Itong mga bagay na ito, ayusin ko lahat. Paano ako hindi mag-alala? Kanina sinabihan mo pa ang reporters na maayos ito sa loob ng 2 linggo. Wala talaga akong magawa. Ang natitirang mga partner ngayon, hindi naman marami, kung ang ibang partners ay magkapatuloy na mag-withdraw ng pondo. Alaga nang, di na natin mababawi ang sitwasyon. Pero huwag kang mag-alala. Sabi ni Duan Sicheng, handang tumulong ang Duan family. Fu Yihang, isang salita mo lang, ang pamilya Duan, agad magkakaroon ng mahigit 30 proyekto. Pwede silang makipagtulungan sa Fu Group. Kakatapos lang may nangyari sa Fu Group, kaya agad na nang malaman ni Duan Sicheng na merong mahigit 30 proyekto ng kooperasyon. Mukhang pinagplanuhan na to. Pwede ba akong magtanong, anong mga proyekto yan? Ito. Pag naayos ko na, ibibigay ko sa'yo. Fu Yihang, nandito na lahat. Sa oras na ito, walang pagpili-pili ng proyekto. Seg, pag naayos na ito, bibibigyan kita ng 30% balik. Fu Yihang, hindi yan ang gusto ko. Ano pa ang gusto mo? Ikaw ngayong araw, dapat bumalik ka ng maaga. Kakain kami ni Duan Sicheng. Kailangan natin magpasalamat ng maayos. Alam mo ba? Naiintindihan. Sige, alis na kami. Fu Yihang, ang krisis ng kumpanya ngayon, malulutas ba ito? Nakasalalay yan sa pamilya Duan, kung handa silang kumulong. Kung tutulong ang pamilya Duan, lubos akong magpapasalamat. sabi ko na. Kung sa pagkakataong ito, malulutas ang krisis, ibebenta ko sa 3 beses ng kasalukuyang share price para makapagpasalamat sa pamilya Duan. Kuya Yihang, sa akin, hindi mo kailangan nang maging masyadong formal. Ikaw at Duan Sicheng ay kilala na kayo magmula pagkabata. Dagdag pa, si Fu Xinling ay unti-unting lumalaki na. Hindi naman pwedeng ngala siyang nanay, di ba? Sa palagay ko, maganda ang bagay sa inyo. Ito ang kondisyon ng pamilya Duan. Anong kondisyon pa yan? Ang labis sa pagmamahal ni Sicheng sa'yo. Alam mo naman yun. Hindi mo ba iniisip pa rin? Si Siran. Yihang, nakapasok siya doon. Sa psychiatric hospital. Ma, Hindi si Tsiatsiran mamamatay tao. Ako ang nagbintang sa kanya noong 5 taon na ang nakalilipas. Dahil doon, siya ang pinahiyapan ng matagal sa psychiatric hospital. Ako ang may kasalanan sa lahat. Tama na, tama na. Huwag na nating pag-usapan siya. Kung magkapakasal ka ulit, si Duan Sicheng ang dapat na pipiliin. paumanhin po. MR Fu, natuklasan na namin ang buong katotohanan. Bago magsimula ang business meeting, ang pamilya Duan at ang pamilya Xie may nakipag-ugnayan na sa amin, mga partner, at pinapirmahan silang manahimik. Bakit nagkagulo muli sa kumpanya? Walang problema, Mama. Naayos na. Salamat sa tulong ng Duan pamilya. Tungkol sa kasal, pumayag na ako. Ang galing. Baka nag-alala ka pa rin kay Fu Yihang. Bahala na. Kaya niyang ayusin yon. Firan. Matagal ko nang gustong itanong, kung maari ba? Iargo, ikaw ang naging kaibigan ko. Pagkatapos kong lumabas. Salamat sa lahat mo. Pag-aalaga mo sa akin. Nag-isang kaibigan. Magpakailanman na kaibigan. Seji, alis na ako. Mag-ingat ka. Ang laking dark circles mo. Nag-alala ka ba sa akin, Siran? Walang ganyan. Siran, kung talagang natalo ako sa pusta laban sa pamilya Fu, maniniwala ka pa ba sa akin? Natalo sa pusta? Hindi ko maintindihan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Hindi na kailangang malaman. Ay, tama. Dalhin mo si Fu Xinling. Magbakasyon ng 2 linggo. Palagi niyang sinasabi sa akin. Gusto niyang lumabas kasama ka. At ikaw? Hindi na ako sasama. Maraming trabaho sa Xia Group. Tara na.
Siran, hayaan mo, yayakapin kita. Tatay, andito na kami. Siran, bumalik na po kayo. Nasaan si Fu Yihang? Nagtatrabaho pa ba siya? Siran, hindi niyo ba nakita ang balita? Si Young Master Xia ay ikakasal sa pamilya Duan. Ano? Fu Yihang, Bumalik ka na. narinig ko kay Zhao. Ikakasal ka na? Kasama ba si Duan Sicheng? Wala lang. Bumabati ako sa'yo. Umalis na ako muna. Magtipid ng tubig. Gawing kaugalian ang pagtipid ng tubig. Siran, bakit ka umiiyak? Hiwalay na kayo noon pa. Hindi mo siya mamahalin kailanman. Siran. Bakit ka nandito? Duan Sicheng. Narinig mo na ba? Magkapakasal na kami ni Fu Yihang. Kaya nandito ka nag-isa. Para magluha ng palihim. Duan Sicheng, ano ba talaga ang ginawa mo kay Fu Yihang? Para pumayag siya na magpakasal sa'yo? Kailangan pa ba akong magbanta kay Fu Yihang para lang kumayag siyang magpakasal sa akin? Siran, sobrang tiwala mo na rin sa sarili mo ha. Ay, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sa sandaling, magkakasal kami ni Fu Yihang. Si Xinling ay magiging anak ko na rin. Masakit, di ba? Mawalan ng sabay, ng mahal sa buhay mo, at ng anak mo. Kuya, Quiran, kailan ka uwi? kuya, nalaman ko nga na magpapakasal si Fu Yihang. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang pamilya Fu ngayon, niloko ng pamilya Si. Halos bumagsak na ang shares ng kumpanya. Binigyan ng pamilya Duan. Si Fu Yihang ng 12 ng proyekto. Saka lang nakabawi. Ang nag-isang kondisyon. Si Fu Yihang ay pakasal kay Duan Sicheng. Hindi ako naniniwala. Hindi ganoon si Fu Yihang. Kuya, yak na may kalokohan dito. Hey kapatid ko, ikaw at si Fu Yihang, wala nang kinalaman sa isa't isa. Di ba? Presidente Fu, ang ebidensya ng pamilya Phi at Duan sa pagnanakaw ng base price natin ay nakuha na. Kailan niyo po kailangan? Ang magandang ebidensyang ito, syempre itatabi para sa seremonya ng kasal. Pagkatapos ng proyekto, huwag ka nang kumunta sa Fu Group. Bakit? Basta. Ayoko na lang. Makatrabaho ka. Mamaya ang finance. Makikipag-settle sa Xia Group. Fu Yihang. Ikaw ba? Nanatalo mo ang tayang Fu Group? Wala kang kinalaman dito. Fu Yihang, kahit natalo ka sa sugal, hindi mo pwedeng ipagsapalaran ng iyong kasal. Hindi mo ba naiintindihan? Sabi ko, wala kang kinalaman. Akala mo kilala mo ako. Umalis ka. Lahat ng ito, sa wakas matatapos na. Kuya, pinilit siguro si Fu Yihang na magpakasal. Siguro pinipilit siya. Kailangan ko siyang tulungan. Kuya Siran, huwag mong gawin. Maging may kagnayan pa sa pamilya Fu. Huwag kang makialam. Hindi ka ba pinakawalan ni Fu Yihang? Di ba pinayagan kanyang umalis? Kuya, Duan Sicheng, pumunta ka sa pamilya Fu. Makakasakit lang si Xinling. Tulungan mo na lang ako. Sa isang beses lang. Kuya Siran, nasa puso mo pa ba? Si Fu Yihang? Hindi. Ako lang naman. Sige, naintindihan ko na. Mula nung huli kang dumating sa akin, alam ko na agad, tiyak na tutulong ka kay Fu Yihang. Kaya nagpadala ako ng tao para imbestigahan sa Duan Sicheng. May problema nga siya. Ito ang nalik nung inayos ni Sienansian ang kamera. Nawawala at na-expose ito. Binili ko ang gayon.
Hindi ko inaasahan na si Duan Sikeng at si Nanxian ay magtatagpo at magbubuklod upang ipahamak si Fu Yihang. Kaya pala, inabagsak muna ang Fu Group. Si Nanxian at Duan Sicheng ay sabay na may ginawa. Sinamantala nila ang kaguluhan. At may recording pa rito. Siguro ito ay ni si Nanxian. Takot siyang pagtaksilan ni Duan Sikeng. Tahimik niyang na-record ito. Gusto kong bumalik sa bansa at magtayo ng isang business chain. Pero hindi ko inakala na lahat ng network ng negosyo ay hawak ni Fu Yihang. He. Ganito na lang, ikaw ang bahala kay Chasiran. Ako naman ang bahala kay Fu Yihang. Ulad ng inaasahan ko. Kumpleto na ang ebidensya. Ano ang balak mong gawin? Kuya, gusto kong tumulong kay Fu Yihang. Hindi ko magagawa. Hindi ako pwedeng manood lang. Naipaglalaro siya ni Duan Sicheng. Kung napag-isipan mo na, ayos lang. Suportado ka ng kuya ng buong puso. Ang ganda nga ng binibining Duan Sinan ngayon. Na, tunay na bagay siya kay Fu Yihang. Ang Fu at ang Duan niya. Isang malakas na kasunduan. Fu Yihang, may mga balitang ikakasal nyo. Sa pangalawang binibini ng Duan family. Ito ba ay para sa business alliance? Ganoon ba ang katotohanan? Siya at si Yihang, magkakilala sila mula pagkabata. Matagal na kaming lihim na nagmamahalan. Matagal na, ngayon lang namin ipinapakita sa publiko. Binibining Duan Sinan. Yihang, babalik lang ako. Ayosin ko muna ang makeup. Babalik agad ako. Si Nanxian, ano ba talaga ang gusto mong makamit? Sabi mo naman, Ano ang plano mo? tinulungan na kita. Natupad na ang kagustuhan mong pakasalan si Fu Yihang. Hindi mo kailangang suklian ako. Ang ganda ng sinabi mo. Makakapag-ipo ang kumpanya ninyo. Dahil sa partner ni Fu Yihang. Pareho lang tayong may sariling interest. Wala kaming utang sa isa't isa. Said, magsabi ka ng kahit ano, Duan Sicheng. Ang ganda mo sa bridal gown. Talagang ang ayos mo. Hindi ko pa napaglalaruan ang isang bride. Si Nanxian, huwag mo akong hawakan. Say. Tahimik ka. Kung marinig ni Fu Yihang, ikaw at ako, hindi kayo makakaligtas. Tigilan mo ang sigaw. Walang papasok rito. Maging mabuti ka at sundin mo ako. Duan Sicheng, huwag kang magpanggap, huwag mong tanggihan. Uminom ka. Maniniwala ka ba? Maniwala ka man o hindi, ipalalabas ko lahat ng mga larawang ito. Ikaw, Kailan mo kinuhanan ang mga larawang yan? Ibigay mo. Natakot ka na? Natakot ka na. Kaya maging masunurin ka na. Duan Sicheng, iyon na yan, may ginawa ka. Huwag kang magsalita. Ang lasa ng bagong nobya. Itong unang beses ko palang natikman. Si Nanxian, ito na ang huling pagkakataon. Bilisan mo, ayusin mo ang buhok niya, at tapusin din ang makeup. opo. Tanong ko kay Fu Yihang, handa ka bang pakasalan ang nasa harap mo? Na si Duan Sicheng, sa kahirapan man o kayamanan, sa kalusugan o sa karamdaman, handa ka ba? Ako, Hindi ako pumapayag. Hindi ba yon siksi at siran? Ayaw ba niya ng gulo? Hindi ako pumapayag sa kasunduang ito. Fu Yihang, sigurado ka bang pipiliin mo ang babaeng ito? Bakit sitsiya, siran na naman? Anong karapat dapat mo para tumutol? Siyempre may karapatan ako. Duan Sicheng. Una, may relasyon siya kay Si Nanxian. Si Nanxian ay mayabang na anak. At nagkaroon sila ng hindi tamang ugnayan. Pagkatapos noon, silang dalawa ay nagbalak na magnakaw ng mga proyektong Fu Group. Mga mahigit 50 project sa mababang presyo. Isang tao para sa tao. Isang tao para sa yaman. Walang katotohanan yang sinasabi mo. Tama, siya at siran. Nagsiselos ka sa akin. Ikakasal na sa Fu Yihang. Doon ka na lang magbulong-bulungan. Tawagin ang security. Hilahin niyo siya palabas.
Sinasabi kong wala akong sinasabi. Duan Si Cheng, tinutulak mo ba ako? Nailahad ang mga ebidensya? Ebidensya? Anong ebidensya meron ka? Grabe ang mga larawang yan. Nakakahiya gumawa ng bagay na ganyan. Fu Yihang, paniwalaan mo ako. Pek lahat to. Hindi ito totoo. Maniwala ka sa akin. Laki ng kapalpakan ni Duan Si Cheng. Grabe, ang laki ng ipinaglalaro niya. Duan Si Cheng at Si Nanxian. May kinalaman pala. Siya at Siran. Nagseselos ka talaga. Ikakasal kay Fu Yihang. Dinaya mo ang mga larawang yan. Di ba? Tama ba? Hindi ito totoo. Duan Si Cheng. Anong nangyayari rito? Tita, ako. Duan Si Cheng, sabi mong peke ang mga litrato na to? Eh yung recording na to? Ikinakasal ako kay Fu Yihang. Ganito na lang, asikasuhin mo si Siran. Ako naman ang bahala kay Fu Yihang. Panalo tayo pareho. Ikaw yun. Ikaw ang may gawa nito lahat. Ikaw, babaeng yan. Bakit ka napakalupi? Lahat ito gawa ni Xia at Siran. Pinahamak ako ng babae niyang yan. Pinaratangan ka niya. Kaya ano ang gagawin mo? Suriin mong mabuti ang mga dokumentong ito. Ito, lahat ito mula sa Duan family. Nakipagsabuatan sila sa Si family para magnakaw ang ebidensya ng proyekto ng Fu Group. At kayo rin, naninakaw ang ebidensya ng mababang presyo ng proyekto. Duan Si Cheng, Si Nanxian. Ano pa ang sasabihin ninyo? Akala ninyo makakatakas kayo? Maling akala. Lahat ito ay isang pagkakamali? Si Duan Si Cheng, siya ang nangakit sa akin. Sabi niya kunin ko ang pinakamababang presyo. Lahat siya ang may sala. Si Nanxian, gago ka. May sasabihin ka ba? Mamaya kausapin mo ang mga kaugnay na ahensya. Dalhin ninyo siya. Bitawan mo ako. Bitawan ninyo ako. Duan Si Cheng. Matagal ko nang alam na may koneksyon ka sa krisis na to. Ngunit, kailangan ko ng panahon para humanap ng ebidensya. Hindi ko papayagan na mabagsak ang Fu Group. Ganoon ba? Pinapapaliban ka lang para mag-abala ng oras. Nagpakasal ka sa akin. Tapos, dahan-dahang hahanapin ang ebidensya. Di ba? Ano pa ang ibang plano mo? Ikaw mismo, may masamang intensyon. Huwag kang magtaka kung wala akong awa. Sige. Sige. Talagang sige. Lahat iyan dahil sa'yo, si at Siran. Ikaw, babaeng to. Sinira mo ang kasal ko. Tumigil ka. Tumigil na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Fu Yihang, Bakit? Bakit mo pinili? Si at Siran. Anong meron sa kanya? Kasi hindi kasi siya Siran. Dalhin. Si at Siran. Hindi kita palalampasin. matagal mo nang alam ang lahat nito. Ma'am, alam ko na noon pa. Bakit nga? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil dun nalagay ako sa problema. Ano, nasaktan ka ba? Wala naman. Si at Siran, hindi mo alam. Nang sumugod ka kanina palabas, kung gaano ako naantig. Walang hiya. Hiya. Papa at Mama, walang hiya raw. Maliit na pilyo. Sino ang nagturo sa'yo magsalita ng ganito? Itinuro to ni Mama. Mama kailan? Tinuruan ka ni Mama? Gaya ng ina, may anak na ganoon. Ang saya, Papa at Mama. Sa wakas, magkasama na.